Mapagpalang umaga po sa kanilang lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Sister Luz Rosete mula po dito sa TSCCFI at minsan pa na maghahatid muli sa inyo ng good news or magandang balita, mag-share ng magandang balita para po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, Panginoon. Patuloy po kami na nagpapasalamat sa iyo, pinupuri ka namin, tinataas ka namin, Panginoong Diyos, kasi ano na lamang kami kung wala ka sa aming mga buhay. Kaya minsan pa, pagpalain mo po ang iyong mga salita at maghatid naman ito rin ng encouragement sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Marami pong salamat sa lahat ng ito. Let your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. So mula po sa book ng Ephesians chapter 5 verse 8, you yourselves used to be in the darkness, but since you have become the Lord's people, you are in the light. So you must live like people who belong to the light. So ang prayer focus po natin mula sa verse na to is pray to be a light in the darkness, a voice of hope, and a vessel of God's love for this generation. At ang prayer points po natin for today din is prayer for the country and elect officials. Pray that they would be touched by the light of Jesus and that they reflect Him clearly through integrity, compassion, and truth. Tagalog ko lang po yung verse na binasa natin. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit kayo'y nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. So, pinamagatan ko po ito na walk in the light. Kasi alam nyo naman po, sa buhay Kristiyano natin, alam nyo po ang isang bagay na napakabuti ng Panginoong Diyos, yung pagkatawag niya sa atin na magwo-walk na tayo sa light. Kasi ang source of light natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So yung way na dapat na tinatahak ng isang Kristiyano ay yung way na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos na siya na yung ating sinusundan. So when we come to Christ, we are not just forgiven, we are transformed. So habang sumusunod tayo sa ating Panginoong Diyos, yung dating nasa kadiliman tayo, tumatahak na tayo dun sa landas ng liwanag na sumusunod tayo sa source ng liwanag na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. God does not call us to blend into the darkness of the world, but to walk in the light. So, kinuha tayo ng Panginoong Diyos mula sa kadiliman. Hindi na tayo dapat makipag-blend o hindi na tayo makihalubilo o hindi na tayo makiayon kung anuman meron ang mundong ito kung hindi lumakad na tayo sa light. So, yun po yung title niya, Walk in the Light. Na ibig sabihin, new direction na tayo, new purpose na tayo, at ang way of life na natin, nagre-reflect na kung ano ang ating Panginoong Diyos. So, to walk in the light means, number one is to live according to our new identity in Christ. Sabi ng kasabihan, we do not share Christ because we are forced to. We share because this is who we are now. Kaya nga kung ano na tayo ngayon, kung nasa isip mo o nasunod mo na yung plan of salvation ng ating Panginoong Diyos, nasa sarili mo na ikaw na talaga ay nasa ating Panginoong Diyos. Yung hindi ka pinipersa na ito na yung gawin mo, kung hindi, ano na sa'yo yun, ugali mo na, nature mo na, kasi yun na yung ibinigay sa'yo ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga yung pagkalakad mo, dapat nakikita na kung ano yung karakter meron ka o ginagawa mo na, ina-identify mo na ikaw na ay na kay Kristo. So before Christ, we live for ourselves. Diba? Totoo naman po, nung wala pa tayo sa ating Panginoong Diyos, nabubuhay, sabi nga na isang kanta, nabubuhay tayo para sa sarili lamang. Now our identity is changed. Soul winning flows naturally when we understand that. Alam niyo sa mga kumpanya o sa anumang mga trabaho, di ba may mga ID? Para pagkakakilanlan. Bukod sa pangalan mo, nasa ilalim nun kung anong title o designated title o anong klaseng position meron ka. So dapat ganun din pagdating sa ating Panginoong Diyos. Yung identity na nasa iyo, dapat ikaw ay ambassador ng ating Panginoong Diyos, dapat representative ka ng ating Panginoong Diyos, matatawag ka rin na children of life. Dapat na yun na yung pagkakakilanlan sa iyo, yun na yung nakikita sa iyo, 'di ba? Sabi ng 2 Corinthians 5:17, so therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Sabi nga, evangelism is not a task added to life. It is an expression of new life. Kaya hindi mo na dapat sabihin, dapat pa ba akong mag-share? Kung hindi, gawin na natin.
na namumuhay tayo na isinugo na tayo ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi una tayong tinawag ng ating Panginoon. Pangalawa naman is to reflect God's character in daily life. Sabi ng kasabihan, character is our first testimony. Before people hear the gospel, they observe the messenger. Di ba marami tayo, kapag humahayo tayo, nag-evangelize tayo, mapapansin natin, minsan, yung mga hinahayuan natin o yung mga tinuturuan natin, kasi di ba, lalo na sa panahon ngayon, natitignan kanila mula ulo hanggang paa. Ina-observe muna nila yung messenger o yung tinitignan muna nila kung sino yung magtuturo sa kanila. Kasi tinitingnan, iba pa rin kapag nakikita nila, lalo na kung kilala ka, una, titignan nila sa'yo is yung karakter mo. Tapos, pag matagal-tagal ka ng kakilala na nangangaral o nagtuturo o humahayo, minsan makikita na nila yung totoong ugali mo at doon kanila pagbabasihan kung sila ay makikinig o susunod sa iyo. Kaya nga sa atin bilang anak ng ating Panginoong Diyos, i-reflect natin yung karakter ng ating Panginoong Diyos. Christ-like character builds trust where words alone cannot. So iba pa rin yung nagagawa ng ginagawa natin kaysa sa sinasabi natin. Mas malakas pa rin yung sigaw ng mga kilos, gawa natin kaysa salita natin. Sabi mo, wag puro salita, dapat gawin din. People may doubt our message, but they cannot deny a changed life. Diba? Totoo naman po yun na minsan magda-doubt sila sa messenger o yung message na sinasabi, pero pag nakita naman nila na mayroong nagbago, nag-transform sa buhay ng isang tinawag ng ating Panginoong Diyos, hindi na sila magda-doubt doon kasi nakita nila, ito na pala yung totoong anak o totoong binago ng ating Panginoong Diyos. Diba sabi nga ng Matthew 5:16, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So anong gagawin natin? So mamuhay ka, hindi lamang mabait ka dito sa church, Kristiyano ka sa church, kundi kahit nasa labas ka, work, school, community, o kahit saan ka man mapunta, mamuhay ka na ikaw ay Kristiyano. Number 3 is to choose what pleases the Lord. Our goal is God's pleasure, not human approval. So, hindi natin kailangan maaprubahan kung ano yung gusto ng tao. Gawin natin kung ano yung gusto, kung ano yung makakapag-please, makakapag-happy, makakapagpapaligaya sa mata ng ating Panginoong Diyos. Ang dapat natin gawin is maging faithful tayo. Ang sabi nga, and God will handles the harvest. So, para patuloy na ma-please ang Panginoong Diyos sa lahat ng ginagawa natin is to obey pa rin. Sabi nga, parang kahit wala tayong makita na maganda pang resulta o mabilis na resulta, pero habang faithful ka, habang waiting ka sa gagawing resulta ng ating Panginoong Diyos, sige lang, maging faithful ka pa rin. Sabi nga ng John 8:12, whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So, ang gagawin natin? Model obedience and guide new believers in daily choices. Number 4 is to shine as a witness to others. So, people watch our lives before they hear our words. So, alam natin, maraming witnesses, maraming mata ang nakakakita sa atin kung paano tayo kumikilos, lalo na kapag nakikita nila, pumupunta tayo sa church o galing tayo sa church o alam nila, nagpe-prayer meeting tayo o alam nila, Kristiyano ka, pero mahirap naman kung puro salita lang na maririnig natin, Kristiyano yan, pero hindi naman nabubuhay ng pagiging Kristiyano. So, ang ibig sabihin, God places soul winners in broken families, difficult workplaces, and hurting communities to reflect His hope. Tandaan natin, nung ikaw yung tinawag ng ating Panginoong Diyos, kung saan ka man iniligay ngayon, doon ka magpakita, doon ka mag-shine, doon ka magliwanag para mayroong witness na makakita na totoong binago ka ng ating Panginoong Diyos. Hindi yung pagpunta mo doon sa work, nag-church ka, born again ka, pero pagdating sa work, para wala kayong ipinagkaiba. Bukod sa salita, kundi pati sa mga gawa o sa mga pagkilos. Kung hindi yun ang nais ng ating Panginoong Diyos. Kung gusto mong magliwanag para makita nila yung liwanag na nasa iyo, maging iba ka. Yun yung nais ng ating Panginoong Diyos sa pagkatawag niya sa atin. So kahit saan ka man dalhin, pakita mo Kristiyano ka. Kahit saan ka mang dalhin ng ating Panginoon na trabaho, school, ipakita mo. Paghakbang mo pa lamang ng paa mo, pagpasok doon sa lugar na yun, pakita mo, ikaw ay tunay na Kristiyano. True light always points to its source. The goal shining is transformation, leading others to follow Jesus. So, sumusunod ka sa source of life, wala iba kundi ating Panginoong Diyos. Tandaan mo, habang sinusundan mo yung liwanag, nagliliwanag ka, at yung susunod sa iyo, meron ding makakakita na nasa dilim, pag nakakita sila ng liwanag, susunod yan. At ikaw yun.
So, anong gagawin natin? Prioritize prayer natin. So, dapat nandun ka talaga. Daily life, yung prayer meeting natin every Wednesday. So, pumunta lamang po tayo kasi biblically naman, napakahalaga ng prayer at maraming prayer na ang sinasagot o tinutugon ng ating Panginoong Diyos. The Word and pagiging obedience. At katapos-tapusan po, we were not saved to remain the same. So, hindi naman tayo niligtas ng ating Panginoong Diyos, naligtas na, nagawa na natin plan of salvation, tapos balik na naman tayo sa dati. Di ba? Kadalasan ganun nangyayari, o to, malapit na naman yung Holy Week. So, ilang araw, malungkot, walang masyadong ginagawa. After 3 days, yun yung sinasabi na nabuhay namang muli, back to work, back to normal na naman ang ginagawa ng tao. Parang walang nangyari. Kasi yung petsa na yon dapat solemn sila. Pero after 3 days, yung linggo, natapos na naman yung Holy Week, balik na naman sa dati. So, wag naman tayo dapat na ganon. We were not saved to remain the same. We were called out of darkness, given a new identity in Christ, and sent back into the world as light. So, tinawag tayo mula sa kadiliman, tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos, binigyan tayo ng panibagong identity, at sa identity na yon na ginagawa natin, sumusunod tayo sa ating Panginoong Diyos, nagkaroon tayo ng liwanag dahil sa ating Panginoong Diyos, at hindi naman tayo alisin doon. Ganun pa rin, ibabalik tayo ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi na madilim, kundi isa nang nagliliwanag para makita naman nung iba. So every day we make choices. Those choices either dim the light or make it shine. So nasa iyo yun. Ikaw pa rin. Hindi ka pipilitin. Mananatili ka pa rin kukurap-kurap? Mananatili ka pa rin dim light ba? O ipakita mo yung tunay na liwanag. Ang liwanag hindi tinatago, kundi pinapakita para maraming tao ang maliwanagan. You may be the only light some people will ever see. So walk in the light. So prayer po natin, prayer focus natin, pray to be a light in the darkness, a voice of hope, and a vessel of God's love for this generation. Minsan pa, Panginoong Diyos, tulungan mo kami, lalo na po, Lord God, sa mga nanonood ngayon, ng mga tinawag na, nakasunod na yung plan of salvation mo, Panginoong Diyos, nawa hindi po ito natapos doon, kundi let their light shine. Dahil maraming taong nakakakita sa kanila, Panginoong Diyos. Hindi namang sa salita masasabi nilang naging Kristiyano na sila, kundi ipapakita pa rin nila ito sa gawa. Lalo na't sa panahon ngayon, marami ng tao ang nadidiliman dahil sa kasalanan, nadidiliman dahil sa mga influences. Nawa na ang bawat isa sa mga unang tinawag mo ay maging light, maging ilawan, para pag nakita ng mga nasa dilim, sila man ay susunod. Dahil nakita nila, meron pa palang hope, meron pa palang pag-asa na ibinibigay sa mga tinawag na ating Panginoong Diyos. Lalo na sa generation ngayon, Panginoong Diyos, na maraming tao na talagang naliligaw na ng landas, masyado nang nasisira ang kanilang buhay. Nawa, meron pa rin silang makita isang tao na truly nagliliwanag dahil sa ating Panginoong Diyos. At minsan pa tinataas ko rin sa iyo, Panginoong Diyos, yung country, yung bansang ito, Lord God, at maging yung mga elect officials na touch mo po yung kanilang mga buhay, na nawa sila sa pagkapili mo sa kanila, maging light din sila sa lugar o anumang position meron sila, na magre-reflect ka, Panginoong Diyos, na andun po yung integrity nila, yung compassion nila, at yung truth sa kanilang mga designated title, para maraming tao, Panginoong Diyos, o God, lalo na sa mga lugar na nasasakupan nila, na truly, dahil pinili sila ng bayan, gampanan nila ng may kahusayan yung kanilang trabaho. Dahil lalo na sa panahon ngayon, Panginoong Diyos, na yung mga tao ay nangangailangan ng isang tagapagligtas, at walang iba kundi ikaw yon, Panginoong Diyos. Lord, dalangin din namin sa iyo, ito prayer po ng last Tuesday pa, mula po kay Carlito Peñalosa, na dati pong co-worker ng amin pong pastor, si Pastor Vic Di Maano, na yung kanyang anak o daughter na si Tintin, na nag 8 months pregnancy, Panginoong Diyos. Nawa, Lord God, anumang update meron ngayon, ikaw po yung patuloy na magbigay ng encouragement, ng kalakasan sa kanya, Panginoong Diyos. Nawa yung kagalingan, ibigay mo po, Panginoong Diyos, kasi wala pong imposible sa iyo, Panginoong Diyos. Nasaan man po siya ngayon, patunay palakasin mo ang kanyang pangangatawan. At ganun din, Panginoong Diyos, para sa kanya is let us help him grow his faith sa iyo, Panginoong Diyos. Iyon po yung dalangin po namin sa kanya. At sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa oras na to, bless them, Panginoong Diyos, maging light sila sa mga lugar nila, tahanan nila, sa work nila, sa school nila, Panginoong Diyos, para maraming witness ang makasunod sa iyo, sa pamagitan ng liwanag nila ay maraming makakilala sa iyo. Marami pong salamat sa lahat ng to. In Jesus' name we pray. Amen. So, hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-compromise sa kung ano ang uso ngayon, but to stand out by the light of Christ. God bless everyone.